Lahat naman tayo ay may kinakatakutan. Pero paano kung isang araw, bigla mong kailanganing labanan ang kinatatakutan mo para mabuhay? Ang kwentong ibabahagi ko, Hukom, ay tungkol sa aking naging karanasan kasama ang kapatid ko nang magtungo kami sa kabilang baryo para lamang manggamot na ang buong akala ko ay simpleng panghihilot lamang. Ngunit sa aming pananatili doon ay may sikreto akong natuklasan. Isang sikretong naging dahilan kung bakit ko kinailangang labanan ang takot at harapin ang mga halimaw na nagbabalak lapain ang aking kapatid. Hukom, inaamin ko na hindi ako matapang na tao. Pero nung oras na yon ay parang may apoy na umusig sa loob ko para lumaban. Hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para sa kapatid ko. Ako po pala si Joseph. At ito ang kwento kong nais na ibahagi sa inyo. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap maglaro sa dilim-diliman. Pagbilang kong 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kuya, game na? Oh, game na! Sigurado kang wala ka sa labas, ha? Hindi ako mandaraya, Kate, ha? Nasan ka? Boom, kuya! Ikaw ha, madaya ka. Save! Hindi naman ako madaya. Kasalanan ko ba kung bakit malaki ka at di ka kasya sa pinagtataguan mo? Aba, marunong ka nang sumagot ngayon, ha? Hindi na ako magpapaapi. Ha? Wow! Teka, sino bang umapi sa'yo, ha? Ikaw. Talaga lang, ha? Teka, sandali lang, ha? May kumakatok. Ano pong kailangan nila? Ay, nako, Joseph! Oh, ano po yun? Sumama ka sa akin at may kailangan ng hilot. Ho? Ang tagal nang hindi maalis nung lagnat ng bata eh. Kaya sabi ko sa nanay, ipagamot sa'yo dahil marunong ka at kilala ka naman dito sa atin. Baka naman ho may iba kayong kilalang manggagamot? Naku, bakit naman? Ikaw ang pinakakilala dito sa baryo natin. Kasi ho, Aling Mirasol... Ay, sige na nga ho. Sandali lang ho, ha. Mag-ayos lang ako ng mga dadalhin. Siya, sige. Manang, sige ho. Pasok ho muna kayo. Ay nako, kahit hindi na, nakakahiya naman sa'yo eh. Nako, malamok ho dyan. Lalo na at malapit na magdilim. Pumasok na ho muna kayo. Ay, siya, sige na nga. Ikaw ang bahala, iho. Kuya, ano po yun? Kate, nako. Kailangan manghilot ni kuya eh. Pwede ako sumama? Ha? Pwede naman. Oo naman. O halika, tulungan mo muna ako mag-ayos ng mga dadalhin natin, ha? Okay! Ikaw, ha? Napaka-cute mo talaga! Kung kita kay nanay. Oo, sige nga. Samahan pa kita eh. Nay, si kuya oh! Uy, halika na. Naghihintay na si Aling Mirasol, nakakahiya. Okay po. Pero teka, Kate, ganyan ka na lang ba? Wala ka na ba ibang dadalhin? Wala na. Okay, sige, magpaalam ka muna kay nanay. Nasaan ba si nanay, kuya? Nasa likod, naglalaba. Magpaalam ka na muna, sabihin mo manghihilot lang ako saglit. Sige, kuya. Aling Mirasol, sandali lang ho ha. Hindi ko din kasi maiwan ang kapatid ko at abala si nanay sa mga gawain sa bahay. Ay nako, ayos lang yon. Kami nga ang dapat na nahihiya kasi kami ang nakakaabala sa'yo. Kuya, okay daw. Wag lang daw tayong magpagabi at delikado ang daan. O siya, kung ganun pala, dapat umalis na tayo Madilim ang langit. Mukhang malakas ang buhos ng ulan na yan mamaya. Kaya nga ho eh. Teka, napano nga po pala yung bata? Bakit naman umabot ng ilang araw bago ipahilot? Ay nako, galing Maynila kasi. Ano naman kung kinalaman ng pagiging galing sa Maynila? Ay nako, hindi naniniwala ang nanay sa mga hilot-hilot. Sana yung bata na kapag nilalagnat, umiinom lang ng gamot. Ngayon, pabalik-balik yung lagnat ng bata. Kaya inoorasan naman nila yung pag-inom ng gamot. Ganun ho ba? Oo, iho.
Nung isang araw pa sinasabi ng mga kadalagahan sa amin na tawagin ka na kasi nga manggagamot ka. Bakit ho naman ako agad ang naisip niyo? Pogi ka raw kasi, kuya. Baka crush ka. Hoy, ikaw na bata ka ha, puro kakalokohan. Nako, Aling Mirasol, pasensya na ho kayo sa kapatid ko ha. Medyo madaldal lang ho talaga yan eh. Naku, ayos lang yun. Ang cute nyo ngang dalawa eh. Ako lang po ang cute, ate. Katakit kasi yung si kuya eh. Kate, ikaw talaga, ano ka ba? Ay, nakakatuwa kayong magkapatid ano. Kamusta na pala si Leondra? Balita ko, madami pa rin daw pasyente ang nanay nyo. Naku, opo. Marami pong pasyente si nanay. Tuwing umaga po marami na nakapila para magpagamot eh. Ay, nakakatuwa naman pala eh. O siya. Naku, napasarap na ang kwentuhan natin. Hindi ko na malaya na nandito na tayo. Napatingin ako sa kubo sa harapan namin. May hagdan itong 3 baitang habang may kataasan ng mga damo sa paligid. Naunang pumasok si Aling Mirasol, kaya naman tahimik naming sinundan ang matandang babae. Naabutan namin sa sala ang nakahigang dalagita. Maputla ito na para bang may matagal nang iniindang sakit, kaya naman dali-dali akong lumapit para tingnan kung ano ang aking may tutulong. Inaamin ko hukom, hindi pa naman talaga ako ganun ka-eksperto sa panggagamot. Tanging ang itinuro lamang ni nanay sa akin ang mga nalalaman ko. Kaya naman hindi ko pa rin gaano gamay manggamot ng mga pinakamalulubhang sakit. Sa totoo lang, medyo kabado ako ng mga oras na yon habang hinihingi ko ang mga kakailanganin sa aking gamutan. Iha, nariyan na si Joseph. Mahihilot ka na. Pwede ho ba akong makahingi ng langis o kahit na anong panghaplos? Sandali lang ha, kukuha lang ako. Kuya, ang dami palang may crush sa'yo dito eh. Sus, di tayo nandito para dyan, Kate ha? Pero kuya, pagtuunan mo naman ng kahit konting pansin oh. Kawawa naman eh. Kate, may tinitingnan akong pasyente, huwag kang magulo. Ikaw talaga? Napaka-killjoy mo. Kaya wala kang girlfriend eh. Hinaan mo nga yung boses mo. Nakakahiya ha? Parang di naman kuya eh. Mas masaya nga sila nung nalalaman na wala kang girlfriend eh. Sinasabi ko sa'yo, Kate ha, isusumbong talaga kita kay nanay. Ay nako, isusumbong talaga kita para sa susunod na panggagamot ko, hindi ka na nun pasasamahin. Sus, ayaw mo lang makita akong pumorma ka eh, no? Iho, ito na ang hinihingi mo. Salamat ho, Aling Mirasol. Naku, walang anuman yun. Sige ho, sisimulan ko na ho. Naku ho, may bali ho yung batang to, kaya hindi nawawalan ng lagnat. Ay, ganun ba? Oho, ito ho. Kailangan pa hong hilutin to bukas at sa isang araw para humawala. Ay, makakabalik ka naman bukas, hindi ba? Hindi ka naman abala o wala kang date? Dito talaga. Ay naku, makakabalik naman po ako. Opo. Ay, mabuti naman kung ganon. Ay, naku, lumalakas ang ulan na. Kuya, paano tayo uuwi niyan? Titigil naman siguro yan maya-maya, Kate. Mukhang hindi. Ang dilim ng langit, kuya. Sus, ikaw naman, hindi yan. Ano ka ba? Sabi pa naman ni nanay umuwi ng maaga. Maintindihan naman ni nanay kung maya-maya na tayo, lalo pat lakas ng ulan, no? Tingnan mo. Pero kuya... Huwag ka nang magsalita at baka magdilang anghel ka pa at mas lalong hindi tayo makauwi, okay? Ay, naku, mas lumalakas nga ang ulan. Papatilayin na lang ho namin, Aling Mirasol, ha? Ang sabi pa naman ni Leondra ay agahan nyo ang uwi, di ba? Naku, okay lang ho. Mas magagalit ho yun kung parehas kami magkasakit ni Kate dahil nagpaulan kami. Ay, oo nga naman Asya bueno, anong pwedeng gawin kay Laila? Nakakaawa naman din kasi ang batang yan eh. Huwag na lang ho sigurong masyadong maglilikot para gumaling. Abay, napakalikot nga ng batang yan. Narinig mo yon, Laila ha? Huwag raw masyadong malikot. Para ka pa namang lalaki kung maka-acrobatic at tumbling-tumbling na yan, ha? Sabay kaming napatingin ni Kate sa labas nang mas biglang lumakas ang buhos ng ulan. Sa totoo lang, lalo rin akong kinabahan dahil pasado 6:00 na rin ng gabi. Kahit tumigil ang ulan ay madilim na rin ang dadaanan namin, lalo na at kakahuyan yon.
Napahawak si Kate sa laylayan ng damit ko. Kuya, paano tayo uuwi? Ang lakas na ng ulan, oh. Baka maya-maya lang titila rin yan. Ay, teka nako. Ang sabi pala may bagyo. Ho? Pasensya na ha. Hindi rin namin alam na may bagyo pala kaya malakas ang ulan, Joseph. Naku, paano tayo uuwi nito? Si nanay, kuya. Walang kasama sa bahay. Teka. Nakausap ko na si Ava. Pwede kayong dun muna magpahinga. Pasensya na. Maliit lang din kasi tong bahay kaya hindi tayo kakasya dito. Naku, uuwi na lang ho kami. Nakakahiya naman po at makakaabala pa po kami. Hindi, wag ka mag-alala. Walang kaso yon. Pamilya na ang turingan namin sa isa't isa kaya kapag may mga ganito ay tulungan talaga. Pero Aling Mirasol... Nakausap ko na siya, Joseph. Wala ka naman dapat ipag-alala. Paano si nanay, kuya? Pwede naman kayong umuwi bukas kapag tumila na ang ulan. Tama naman si Aling Mirasol, Kate. Pero sinong kasama ni nanay sa bahay? Mas lalo magagalit si nanay kung susuong tayo sa malakas na ulan. Sa bagyo, tignan mo yan, oh. Mas mabuting hintayin na lang nating tumila yung ulan. Ay, siya. Halina kayo. Naghihintay na si Ava sa inyo. Sige na, halika na, Kate. Malayo po ba yon? Ay, iha, hindi naman. Malapit lang din. Higit na mas malayo ang bahay nyo. Hukom, sinundan namin si Aling Mirasol sa katabing bahay na ilang metro lang ang layo mula sa kanila. Yun pala ang bahay ng sinasabi niyang si Eva. Tama si Aling Mirasol, mas malaki nga ang bahay na yun kumpara sa kanila, kaya siguradong magkakasya kaming dalawa ng kapatid ko. Oh, siya, narito na tayo. Aling Mirasol, hindi ho ba nakakahiya? Ay, hindi. Mabait naman si Ava, kahit na may diferensya sa mata. Masungit nga lang si Katuro, pero malambot din naman ang puso noon sa mga nangangailangan. Napatingin ako sa bahay na nasa aming harapan. May silong pa yun sa ilalim. Ang pinakabahay ay masasabing malinis kahit nayari yun sa kahoy. Halos mapatalon ako sa gulat nang mula sa loob ng bahay ay lumabas ang isang babaeng may hawak na tungkod. Halatang wala siyang nakikita dahil malayo ang kanyang tingin. Ate Mirasol, kayo na po ba yan? Oo, iha. Ako na ito. Ay, kasama ko na rin yung mga pinakiusapan ko sa'yo sa tawag kanina. Maayos na rin po ang kwarto nila. Huwag na lang pong maingay dahil ayaw ni Lolo Duro ng maingay eh. Nako, maraming salamat. Ako nga pala si Joseph, tapos kasama ko yung kapatid ko. Siya naman si Kate. Hello po, ate. Hello. Ate? Hindi po ba kayo nakakakita? Uy, Kate, ano ka ba? Nakakahiya. Nako, pasensya ka na, Eva, ha? Hindi, ayos lang. Oo, hindi ako nakakakita. Ha? Kailan pa po? Simula nung pinanganak ako, ganito na yung mga mata ko. Ganun po ba? Di bali ate, habang nandito po ako muna magiging mata mo. Talaga? Paano naman? Di, ikukwento ko sa'yo lahat na nakikita ko sa paligid para alam mo rin ang itsura ng mga nakikita namin. Naku, aasahan ko yan ha? Ano ba yan, Eva? Gabing-gabi na! Bakit bukas pa rin ang mga pinto? Lolo? Ay, Kadoro. Mirasol, anong ginagawa mo rito? At sino yung mga yan? Lo, pinakiusapan ako ni Ate Mirasol kung pwedeng dito muna sila matulog. Alam niyo naman po na masikip ang bahay nila Ate Mirasol. Sino ba yung mga yan, Mirasol? Mga dayo ba yan? Ay, hindi. Hindi, Kadoro. Manghihilot. Hinilot po ni Joseph yung pamangkin ko, si Laila. Umulan ng malakas, kaya hindi sila makauwi. Manghihilot? Yung binatang sikat na manggagamot. Siya ho yun. Si Joseph ho. Manggagamot. Kuya? Bakit parang galit siya sa atin? May ginawa ka ba? Shh! Di ko rin alam, Kate. Pero huwag ka na lang magsalita, okay? Pero kuya, hindi mo ba nakikita yung mata niya? Galit na galit oh. Eva,
Pumasok ka na sa loob. Lo, may bisita pa po. Kailangan ko pa po silang ituro sa kwarto nila. At sinong may sabing pumapayag ako, ha? Lo? Ay nako, patay na. Sige ho, di bali na lang ho. Uuwi na lang ho kami. Hindi. Malakas kasi ang ulan. Masyadong delikado para sa inyo kung uuwi pa kayo. Lalo na at sa kakahuyan ng daan nyo, hindi ba? Eva! Lolo, nakakaawa naman kung pauuwiin pa natin. Masyado na pong malakas ang ulan at delikado. May kasama pa siyang bata. Hindi niyo po ba nakikita? Ay, bahala ka. Basta ang mga bilin ko, ha? Ayoko ng maingay at lalong ayoko ng mga pakialamero. Wala ho kaming gagalawin sa bahay ninyo. Dapat lang, dahil ayoko na pinapakialaman ang mga bagay na pag-aari ko. Maliwanag? Oo. Isara niyo ang pinto matapos niyo riyan. Ay nako, ay akala ko hindi nyo sila tatanggapin eh. Naku, pasensya na kayo sa lolo ko Ganun lang talaga siya kasi matanda na. Naku, wala yun. Kami nga ang dapat na humingi ng tawad kasi kaming nakakaabala sa inyo eh. Huwag mo nang isipin na abala kayo. Pamilya ang turing ko sa mga tao rito sa baryo namin. Kaya lahat ng nangangailangan ng tulong, tinutulungan ko sa abot na makakaya ko. Hoy ate, ang bait mo pala. Gusto na kita para sa kuya ko. Pwede ka ba niya maging girlfriend? Kate, ano ka ba? Ikaw na nga tinutulungan magkaroon ng girlfriend. Ayaw mo pa. Nako, Eva. Aling Mirasol, pagpasensyahan nyo na yung kapatid ko ha. Mahilig lang talaga siya magbiro eh. Hindi, ayos lang. Nabubuo sa isip ko ang imahe niya. Ang cute niya. Talaga ate? Oo, tama ka. Cute na cute talaga ako. Nako. O siya, halika na. Pasok na kayo. Lo? Bakit hindi pa po kayo pumapasok sa kwarto nyo? Bakit? Gusto kong bantayan ka eh. Baka maya-maya alam mo naman. Bisita ho siya. Nakakahiya. Saka tinulungan niya si Layla. Ay nako, wala talaga akong tiwala sa mga batang manggagamot. Minsan ginagamit lang yan ng itsura nila para makapanloko eh. Lolo, nakakahiya. Wala naman ho siyang ginagawa eh. Hihintayin ko pa ba na meron siyang gawin, ha? Wala naman po akong balak gawin. Naghahanap lang po kami ng matutuluyan ngayong gabi kasi po bumabagyo at napakalakas ng ulan. Dapat lang. Mahiya ka naman kung bukod sa panloloko may balak ka pang iba. Nako, hindi naman po ako manloloko eh. Halina kayo. Hatid ko na kayo sa kwarto nyo. Sige po. Pasensya ka na talaga sa lolo ko Ganyan lang talaga siya. Masyadong masungit pero kapag nahuli mo ang kiliti, mabait naman talaga yan. Nako, kailan ko kaya makukuha yung kiliti niya? Parang matatagalan pa sa'yo eh. Teka, bakit nga pala parang mukhang galit yung lolo mo sa akin? Yun ba? Hindi kasi siya naniniwala sa mga batang albularyo. Pakiramdam niya manluloko o sumasakay lang sa kasikatan kasi bata. Hindi niyo kasi natatanong, albularyo siya noon. Talaga? Albularyo ang lolo mo? Kaso, matanda na rin kasi, kaya hindi na nakakatanggap ng pasyente. Ganun ba? Naku, sayang naman. Eto, dito na magiging kwarto nyo. Salamat Eva. Ilang beses ka na nagpasalamat at ilang beses ko nang sinabi na walang anuman. Oo nga. Naku, sorry. Sige, iwan ko na muna kayo. Good night. Bye, ate. Good night. Good night, Kate. O siya, magpahinga na kayo Maaga kayo magigising bukas. Naiwan kami ni Kate sa kwarto. Hindi naman maliit ang silid at ang kamang nandoon. Kaya nagpasya kaming magkapatid na magtabi na lang. Hindi rin kasi nakakatulog nang walang katabi si Kate, kaya naman hinayaan ko na. Habang nagpapaantok, ay bigla niya akong tinawag. Oh, bakit Kate? May problema ka ba? Sa tingin mo, kuya, bakit mukhang galit sa'yo yung lolo ni Ate Eva? Ang sabi ni Eva, galit daw talaga yun sa mga batang manggagamot. Paano kung patunayan mo sa kanya na hindi ka naman ang i-scam? Hindi naman talaga ako scammer Kaya nga, kuya,
ipakita mo dyan kay Lolo na hindi ka scammer para hindi na siya magalit sa'yo. Bakit ko naman kailangan pang gawin ang bagay na yun? Para nga hindi na siya magalit sa'yo, kuya. Kate, isipin mo. Ha? Aalis na rin naman tayo bukas. Hindi ko na kailangan gawin yan, di ba? Ano ba naman yan, kuya? Ano ba naman yan? Paano mo liligawan si Ate Eva kung galit sa'yo yung lolo niya? Hoy, Kate, anong liligawan? Liligawan? Yung gagawin mo para magustuhan ka ng babae. Bakit ko naman gagawin yon, Aber? Kasi gusto mo si Ate Eva. Kate, ngayon pa lang natin nakilala yung tao. Imposibleng magustuhan ko siya kaagad, no? Kuya, kilala kita. Na love at first sight ka kaya. Ano ba yung sinasabi mo? Saan mo ba naririnig yung mga bagay na yan? Di sa mga kapitbahay. Ay, nako, isusumbong talaga kita kay nanay pagka uwi natin. Ikaw na nga tinutulungan dyan. Ikaw pa yung may ganang magsumbong. Ay, nako, matulog ka na nga dyan, bata ka. Hindi yung ako pang pinapakialaman mo. KJ ka talaga, ano? Alam mo, Kate, wala pa sa isip ko yung mga girlfriend na yan, no? Gusto ko muna makatulong at maging kapaki-pakinabang para kay nanay. Ang sabihin mo, bakla ka lang. Anong bakla? Sinong bakla? Ikaw! Hoy, tumahimik ka na nga dyan, ha? Nakakaya kapag may nakarinig sa'yo, no? Di okay. I-shut up ko na yung mouth ko. Ayan, mabuti pa nga. Mabuti naman at marunong kang makinig kahit papano. Di ba akala mo sa akin, kuya? Batang musmos? Dalaga na kaya ako. Dalaga? Ang liit-liit mo pa, dalaga ka na? Pinilit-pilit mo pa nga ako makipaglaro sa'yo ng tagu-taguan kanina eh. Umiyak-iyak ka pa. Napaka-OA mo. Hindi ako umiyak nun, no? O, edi sige, hindi na. Kung saan ka masaya. Basta matulog ka na dyan, sige na. Ilang minuto pa bago na nahimik ang aming silid. Nang silipin ko ang kapatid ko, ay naabutan ko na siyang tulog na tulog. Malakas pa rin ang ulan noong mga oras na yon. Malamig ang buong kwarto kahit walang electric fan, kaya naman hindi ko rin namalayan na nakatulog na rin pala ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Lumabas ako ng kwarto at naabutan si Eva at ang lolo niya sa kusina nag-uusap ng masinsinan. Mabilis akong napansin ang lolo ni Eva, kaya naman bahagya akong yumukod bilang paggalang. Joseph? Ikaw ba yan? Eva, oo, ako to. Aba, mabutit gising ka na. Halika, sabayan mo na kaming kumain. Nako, hindi na. Hanapin ko pa si Kate eh. Alam mo ba kung nasan siya? Si Kate? Nandun siya sa bakuran. Mukha nawiwili sa mga bulaklak na tinanim ni Lolo. Nagpaalam sa akin kanina. Ganun ba? Sige. Tatawagin ko lang muna siya. Mabuti pa nga para sabay-sabay na rin tayong mag-almusal. Naku, hindi na. Sa amin na lang kami kakain ng almusal. Masyado na kami nakakaabala sa inyo. Uuwi na kayo? Pero naririnig ko pa na malakas ang ulan eh. Masyado pang delikado. Naku, sa totoo lang, hiyang-hiya na kasi kami. Hindi ka naman dapat mahiya. Bisita kayo ng baryo. Pero Eva... Hindi ko kayo papayagang umuwi. Sigurado kung ganun din ang magiging desisyon ni Ate Mirasol kung sakaling narito siya. Hayaan mo siyang umuwi kung gusto niya. Bakit mo ba pinipilit na manatili yan dito, ha? Lo, masyado pa pong delikado ang daan. Madulas pa. Ay, ano naman sa atin yon? Nakakahiya po sa nanay nila kung basta na lang natin silang pauuwiin kahit malakas pa ang ulan. O ikaw, alam mo, mas mabuting una pa lang alam mo nang hindi para sa iyo ang panggagamot. Mahirap makituloy sa bahay ng may bahay katulad ng ganitong panahon. Po? Lalo na sa tikas mo. Halatang ginagamit mo lang ang itsura mo para makakuha ng babae at makapanloko ng kapwa. Nako lolo, hindi ko po yung ginagawa. Huwag mo na akong lokohin, bata. Basang-basa kita, ha? Lo, tama na po. Bakit? Mali ba akong sinabi? Totoo naman eh. Napanood ko yung ginawa mo kahapon. Ultimo bulong sa mga dahon na gagamitin mo sa panghihilot. Mali-mali. Tapos sasabihin mo hindi ka manloloko. Ano? Hindi ka makasagot, ano? Kasi alam mo ang totoo. Pero hindi ko naman po yun sinasadya. Paano kung malubha yung sakit ng pasyente, ha? Nagkamali ka ng dasal. Anong gagawin mo? Hindi naman po ako tumatanggap ng may malulubhang sakit. Ay, wow! Mabuti naman pala at may konsensya ka pa, buwisit ka! Lolo, yung puso nyo. Baka mapano po kayo.
Eva, sige. Sisilipin ko na lang muna si Kate. Sige, Joseph. Pasensya ka na, ha? Di, ayos lang yan. Kate? Kuya, tingnan mo, oh. Ang gaganda ng mga tanim ni Lolo Duro. Lolo Duro? Yung lolo ni Ate Eva, hindi mo ba siya kilala? Paano mo naman nalaman yung pangalan niya? Nakausap ko siya kanina eh. Ang bait niya, kuya. Mabait? Talaga? Oo. Alam mo ba, ang sabi niya, pwede raw akong kumuha ng mga bulaklak dito at iuwi sa atin para bigyan si nanay. Weh. Oo nga, kuya. Marami pa siyang kinukwento eh. Talaga? Kuya, bakit mukha ka malungkot? Hindi, wala. Huwag mo nang pansinin. Halika na. Tinatawag ka na sa loob at kakain na daw ng almusal. Nandun si Lolo? Oo, kasama ni Ate Eva mo. Talaga? Halika na, kuya, kung ganun. Dali! Hi, Lolo! Okay, tapo. Halika na, umupo ka na rito at mag-almusal, ha? Okay, Lolo. Kuya, di ba mabait siya? Halika na. Joseph, halika na. Umupo ka na makakain na tayo at nang matapos na. Sobra talaga ang kabako ng mga oras na yun, Hukom. Pakiramdam ko ay bibitahin ako anumang oras, kaya naman para akong robot makagalaw sa tabi ni Kate, na bibong-bibong makipag-usap sa lolo ni Eva na natatawa pa sa mga kwelang hirit ng kapatid ko. Hukom, akala ko ay saglit na lang kami sa lugar na yon. Pero umabot na kami ng 3 araw at hindi pa rin kami nakakauwi dahil sa lakas ng bagyo. Ayon kay Eva ay sa linggo pa raw aalis ang bagyo, kaya baka sa linggo pa daw niya kami pauuwiin at baka sakaling tumirik na ang araw. Tapos na ang panghihilot ko sa dalagitang si Laila, kaya naman wala na rin kaming iniintay talaga ni Kate kung hindi tumila ang ulan. Nang matapos kaming makapaghapunan nung araw na yon, ay dire-diretso na kami sa kwarto. Si Kate ay naabutan ko na nakahiga sa kama na hinihigaan namin, kaya naman naiiling na lang akong tumabi sa kanya. Kuya? Kuya, gising! Ano ba yun? Gising na, ano ba? Kate, ano ba? Anong oras pa lang oh? Patulugin mo nga ako. Pero kuya... Ano ba kasi yun? Wala ka bang naririnig? Wala. Kuya naman eh. Ano ba kasing... Teka. Ano? Narinig mo na? Oo, narinig ko na yung kaluskos na yun. Ano ba yun? Hindi ko alam eh. Parang galing sa bubong. Teka, ha? Titingnan ko lang. Kuya, nakakatakot. Wag na lang kaya. Paano kung may mangyari kila Eva at Lolo Doro? Pero kuya... Di na, sisilipin natin. Nakakatakot kuya eh. Di kung ayaw mong sumilip, ako na lang mag-isa. Oo na, eto na. Sasama na ako. Basta humawak ka lang sa akin ha, at huwag kang bibitaw, okay? Okay. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto namin. Nakita ko sa siwang si Eva na hawak pa rin ang kanyang tungkod pero nakatingala. Pinipilit pakiramdaman ang paligid. Muntik nang matapilok si Kate na mabilis kong nasalo. Nakagawa yun ng ingay dahilan kung bakit naagaw namin ang atensyon ng dalaga. Ate! Shh! Huwag kayong maingay. Ate, ano yun? Bakit may mga ingay sa bubong? Mga aswang. Ha? Aswang? Oo. Kaya kumuha ka Kate sa kusina ng mga bawang at asin. Ha? Anong gagawin doon? Isaboy mo sa buong bahay. Kailangan walang natitirang madadaanan ng mga halimaw. Pinanood ko ang mabilis na pagtakbo ni Kate papunta sa kusina. Tumingin ako sa paligid, tiningnan ko ang buong bahay, at nagtaka ako nang hindi ko makita si Lolo Doro. Nang tinanong ko naman si Eva ay sinabi niyang tulog na ang matanda at hindi na namin kailangang gisingin. Maya-maya pa ay bumalik na ang kapatid ko, dala-dala ang asin at bawang na pinakuha ni Eva. Mabilis akong lumapit sa kanya para matulungan si Kate sa pagkakalat ng mga ito sa sahig.
Napatigil kaming dalawa sa ginagawa nang marinig naming halos matuklap na ang bubungan. Mangha akong napatingin kay Eva nang walang seremonya niyang kinuha ang buntot pagi na nakasabit sa kanilang dingding habang patuloy pa rin na pinakikiramdaman ang paligid. Anong gagawin natin, ate? Masisira na ang bubong! Kumuha kayo ng pwede niyong maging armas. Hindi ba dapat gisingin na natin si Lolo Duro? Hindi na kailangan, Kate. Pero mukhang hindi natin sila kakayanin, Eva. Kaya ko. Pumasok na kayo sa kwarto niyo. Pero hindi ka namin pwedeng iwanan dito. Kaya kong harapin ng mga halimaw na yan. Bakit biglang nagkaganito? Ano bang nangyayari? Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang may mga halimaw na talagang umaatake sa bahay na to. At sa bawat pag-atake, ako ang humaharap sa kanila. Ha? At hinahayaan ka lang ng lolo mo? Bakit? Ano bang akala mo sa akin? Naku, hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Kuya, hindi mo ba alam na mas malakas ang pakiramdam ng visually impaired people kasi they can't see? Kaya sa lakas ng pakiramdam sila bumabase sa bawat kilos nila. Kate, hindi nga ganun ang ibig kong sabihin. Shh! Pinapakiramdaman nila tayo. Manahimik kayo. Sigurado ka ba talaga na hindi na natin gigisingin si Lolo Doro? Mas makakatulong siya rito eh. Kuya, kumalma ka. Sabi nga ni Ate Eva, kaya na natin. Pero hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang tuluyang nasira ang bubong. Kusa kong hinawakan si Kate at inilagay sa likuran ko. Dumamba ang malalaking aso at sa isang iglap ay nasa sahig na. Sa bawat paglapit ng mga ito ay kusa ang aming nagiging pag-atras. Ngunit ang hindi ko inaasahan, hukom, ay ang mabilis na naging pagkilos ng halimaw na nasa gitna ng mga ito. Nahagip ng kanyang matatalas na kuko ang aking balikat dahilan ng agarang pagdudugo noon. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Kate, ngunit sinabihan ko siya na maayos lang ako. Hindi doon natatapos ang pag-atake ng malalaking aso. Sinubukan nilang dumamba, ngunit mabilis ang naging pagtulak sa amin ni Eva. Hindi ko alam kung paano niya nalaman yun, ngunit siguro ay malakas lang talaga ang pakiramdam niya. Tatayo na sana ako para tulungan siya sa takot na baka siya naman ang masugatan. Ngunit kitang-kita ko kung paano niya mahusay na napatumba ang ilan sa mga halimaw gamit ang buntot paging hawak niya. Eksaktong-eksakto ang kanyang nagiging paghampas na para bang nakikita niya ang mga halimaw na nais na umatake sa kanya. Kuya, ayos ka lang? Ayos lang ako. Kailangan natin matulungan si Ate Eva mo. Kuya, duguan ang braso mo. Hindi kaya may rabies yung malalaking aso na yan? Hindi sila basta mga aso, Kate. Sandali, kukuha muna ako ng first aid. Hindi. Dito ko lang sa tabi ko. Hindi ka aalis. Baka ma-infection ang sugat mo, kuya. Mas gugustuhin ko na yung kaysa hayaan kang tumakbo at lumayo ng mag-isa. Hindi pwede. Kate, makinig ka sa akin, okay? Nag-aalala lang naman ako sa iyo Alam ko at salamat, ha? Ayos lang si Kuya. Hindi mo na kailangan matakot, ha? Dito ka lang, kung ganon, di ka aalis. Pero kailangan kong tulungan si Ate Eva mo. Baka mapano siya. Pero kuya, malalakas at malalaki yung mga asong yun. Kaya nga mas dapat ko siyang tulungan, Kate. Mag-isa siyang nakikipaglaban. Hindi magtatagal yung mapapagod siya, kaya kailangan ko siyang tulungan. Pero kuya... Babalik ako, okay? Babalikan kita rito. O mas mabuting pumunta ka na sa kwarto, ha? Hintayin mo na lang ako ron. Hindi kita iiwan dito, kuya. Kahit nakabado, ay pinilit kong itago yun. Nakakita ako ng malaking krus na nakasabit sa kanilang dingding. Mabilis ko yung inabot at saka itinapon sa aswang na nais kaming lapitan. Kusa siyang napaatras dahilan kung bakit lumakas ng kaunti ang loob ko at kusang humakbang ang mga paa papalapit sa kanya. Dahil sa nakitang pag-aalangan ng aswang ay mas lalo akong nabigyan ng lakas ng loob. Gamit ang kaunting talim sa ibabang bahagi ng krus ay itinara ko yun sa noo ng halimaw. Hindi naman ako nagkamali dahil alulong niya ang nagpaingay sa buong sala. Bahagyang umusok ang pinagsaksakan ko sa kanya bago ko yun hinugot at muling ibinaon sa mata ng halimaw. Eva! Narito ka pa rin? Ako nang bahala. Hindi, kaya ko na to. Balikan mo na ang kapatid mo. Nakapatay nga ako ng isa eh. Makinig ka sa akin. Kaya ko na nga. Pero Eva... Hindi ako nagyayabang, Joseph. Pinalaki ako ng lolo ko na marunong lumaban sa mga halimaw. Ha? Kahit nabulag ako, malakas ang pakiramdam ko. Hindi ako magpapatalo at magpapasakop sa mga halimaw na yan. Pero
Pero wala kang nakikita. Nakatapos na ulit ako ng isang gabi. Nakatapos? Ibig mong sabihin palagi itong nangyayari? Oo. Bakit? Ibig sabihin, kayo lang naman dalawa ni Lolo ang narito. Bakit kayo aatakihin? Wala din akong alam tungkol sa bagay na yan. Minulot lang ako ni Lolo sa ideya ng mga aswang na aatake sa amin. Kaya naman hinayaan ko na. Ate, hindi ka po ba nahihirapan? Hindi naman. Sa tagal ng panahon, nakasanayan ko na rin. Pero, imposible. Hindi naman siguro sila aatake, hindi ba? Kung wala namang dahilan? Wala talaga akong alam na dahilan. Ate, paano natin lilinisin to? Ang daming patay na aso. Mas mabuti siguro kung ilibing na lang natin. Ngayon po? Naku, malakas pa ang ulan sa labas oh. Wala tayong pagpipilian, Kate. Kailangan nating mailibing ang mga yan nang wala nang makakita mamaya kapag tumirik na ang araw. Oh, sige na, ako nang bahalang maghukay. Salamat, Joseph. Pero, nasan nga palang pala ninyo? Sandali, kukunin ko lang. Hindi, sabihin mo na lang kung nasaan. Kami nang bahalang maghanap. At hanggang ngayon ba, ay mahinang bulag ang tingin mo sa akin, Joseph, ha? Hindi naman sa ganun. Pero, nag-aalala lang ako. Baka mapano ka pa lalo na't madilim na. Wala namang pinagkaiba sa akin ang madilim at maliwanag. Pareho pa rin naman ang nakikita ko. Puno ng kadiliman. Pero kahit na, hayaan mo na lang kaming maghanap. Kayo nang bahala, sige. Nasa dulong bahagi ng pinto sa kusina. Naroon ang mga gamit ni Lolo sa pagtatanim. Naroon din ang pala. Okay, sige. Maiwan ka na muna namin ni Kate at kukunin namin ang pala. Kuya, bakit kaya may umaatake kila Lolo, no? Mababait naman silang tao. Alam mo Kate, hindi ko rin alam Isa lang ang sisiguraduhin ko. Makakaalis tayo rito magkasama. Kuya, tutulungan mo naman si Ate Ava, 'di ba? Kate, buhay rin natin ang kasalalay dito Yun ang mahalaga sa akin. Di ko naman nakalain, kuya, na ganito ang maaabutan natin dito. Akala ko may gagamutin ka lang. Ay nako Kate, kung alam ko lang sana hindi na lang sana kita sinama. Mas ligtas ka sa bahay natin kasama si nanay. Kala mo naman talaga, papayag ako, kuya. Alam mo, wala ka namang magagawa kung hindi ako papayag. Sa bagay. Kuya, ano kaya nangyayari Bakit ganito? Alam mo Kate, hindi ko rin alam. Pero habang nakikisilong tayo sa kanila pansamantala, kailangan nating makibagay. Naintindihan mo ba? Opo, kuya. Matapos kong ilibing ang mga halimaw sa likod bahay, ay sabay-sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay at nagpatuloy na sa pagpapahinga. Kahit nakahiga na kami ni Kate sa kama, ay hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Ramdam ko rin na hindi inaantok ang kapatid ko. Titig na titig siya sa kisame. Walang imik at bakas pa rin ang takot. Uy Kate, matulog ka na. Kuya, natatakot ako. Alam ko, pero nandito pa rin naman tayo Nandito ako para protektahan ka. Paano kung nagtagumpay sila kanina? Kakainin ba tayo ng mga yon? Ay nako, ang mahalaga hindi sila nagtagumpay. Pero kuya, paano nga kung nagtagumpay sila? Shh! Kumalma ka lang, okay? Kuya, natatakot ako Ay nako naman, nandito ako Nandito si kuya. Ha? Sige na, magpahinga ka na ha? Baka kumalma rin ang ulan bukas at makauwi na tayo. Kuya, gusto ko nang umuwi. Kapag tumila ng ulan Kate, uwi na tayo, okay? Pero paano kung hindi pa tumila? Kung hindi pa tumila, kahit hindi tumila bukas, siguro hahanap tayo ng paraan. Hindi tayo mananatili rito na matagal. Kuya, sigurado ka bang tapos na sila? Hindi ko alam kung tapos na, pero alam kong kaya nating muling lumaban kung kailangan. Kung hindi man ay sisiguraduhin ko pa rin na mapoprotektahan kita sa abot na makakaya ko. Pero kuya, ayoko din naman na mapapahamak ka Mas lalong hindi ako papayag na makain o malapa ka ng mga halimaw na yun. Salamat kuya, dahil pinoprotektahan mo pa rin ako. Sira. Malamang gagawin ko lahat para sa'yo, kapatid kita Pero, salamat pa rin. Ay nako, matulog ka na nga. Ako muna magbabantay, sige na.
Huwag kang bibitiw sa tabi ko, kuya, ha? Oo naman, hindi ako aalis. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang humihina ang paghinga niya. Nakatulog na sa pagod at takot ang kapatid ko. Pero ako, tulala pa rin. Nakasandal sa headboard, nakikinig sa ulan. Hindi ko rin namalayan na nakatulog na ako. Nagising na lang din ako nung umaga, kaya naman mabilis akong bumangon nang maayos ko na ang higaan. Naabutan kong parang wala lang kay Eva ang mga nangyari. Tahimik siyang kumakain sa almusal kasama si Kate at si Lolo Doro. Nang mapabaling ang matanda sa pwesto ko, ay sumenyas siya na lumapit sa kanya at lumapit din naman ako at napaupo. Lolo? Oh, bakit? May kailangan ka? Si Lolo talaga. Parang laging tinatakot si kuya. Palagi ka na lang galit, Lolo. Oy, hindi naman, Iha. Oh, anong kailangan mo? Gusto ko lang po sanang magpatulong sa inyo. Tulong! Tama ba tong naririnig ko? Humihingi ka ng tulong sa akin. Kung pwede lang naman ho sana. Ano bang tulong ang may bibigay ko sa'yo? Bulong at dasal po sana, Lolo. Akala ko ba hindi ka nagkakamaling albularyo, ha? Bakit kailangan mo ngayon ng tulong ko? Lolo, ang totoo, kaunti pa lang pong natututunan ko mula kay nanay tungkol sa panggagamot. Gusto ko lang naman po sanang matuto pa para mas maging katulad niyo kung sakali. Hindi ako tumatanggap ng estudyanteng gagamitin lang ang natutunan para sa pansariling interes, hoy. Naku, hindi naman po, Lolo. Gusto ko lang po talagang makatulong sa mga kababaryo ko. Siguraduhin mo lang, ha? Naku, sigurado po ako. Bukod pa ron po sana, Ano? Meron pa. gusto kong labanan yung mga halimaw, Lolo. Anong halimaw? Eva, anong sinasabi nitong halimaw? Lo, kasi po, Ano nga? Anong sinasabi nitong si Joseph? may mga asbo pong umatake. Ano? Bakit hindi niyo sinabi? Bakit hindi mo ako ginising? May nasaktan ba sa inyo? Ikaw, Joseph, saan mo nakuha ang sugat mo na yan, ha? Ano? Bakit puro ka nga? Buisit, hindi kayo sumasagot sa tanong ko. Lo, kumalma ka muna. Masama sa inyong magalit ng matindi. Sagutin niyo kasi ako! Ano mo nangyari kagabi? Lolo, patulog na po kasi kami noon nang may madinig kaming mga kaluskos mula sa bubong. Kaya po lumabas kami ni kuya para silipin kung anong bagay na yun. Nakita namin si Ate Eva na may hawak na pong parang latigo. Pinapakiramdaman niya po yung mga halimaw sa bubong. Eva! Ayoko lang po mag-alala kayo, Lolo. Kaya ko naman po kasing harapin yung mga yun eh. Paano kung napahamak ka? Hindi mo alam ang kayang gawin ng mga yan. Kaya tinawag na halimaw kasi halimaw talaga sila. Kayang-kaya nilang pumatay at lumapa ng mga tao. Bakit po ba kayo inaatake ng mga yon? Ay nako, Iha, hindi ko rin alam. Imposible naman po yun, Lolo. Sa ngayon, wag nyo na lang masyadong isipin, ha? Anong gusto mo ulit matutunan, Joseph? Gusto ko pong matutong lumaban. Ay nako, hindi naman na siguro aatake yung mga yon, kaya hindi na kailangan. Kung umatake man wala na kayo rito. Pero gusto ko hong maprotekta ng kapatid ko. Lolo, pumayag na ho kayo. Sige na. Hindi pa ako tapos sa'yo, Eva. Magtutuos tayo mamaya. Opo, Lolo. Pero pumayag na po kayo. Sige na. Kahit naman wala na sila dito sa atin, kakailanganin niya pa rin ang mga natutunan niya sa inyo eh. Ay nako. Sige na, oo na. Mamaya itutulungan kita. Talaga po? Gusto mo bang bawiin ko pa? Naku, hindi naman po. Hindi po, Lolo. Ayoko nang lalampang-lampang estudyante, ha? Ayoko rin na mabilis sumuko. Ay, opo. Wag po kayong mag-alala. Hindi po ako mabilis na mapapasuko ng anumang bagay. Tingnan natin. Ayoko ng puro salita lang. Nang maghapon, ay hinanda na ni Lolo Duro ang mga kakailanganin. Hindi ko inakalang ang panlaban sa mga halimaw ang ituturo niya sa akin. Nakapatong na sa isang mahabang lamesa ang mga nakasabit na sandata sa kanilang dingding. Maging ang buntot paging ginamit ni Eva kagabi ay naroon na rin. Nasa likod bahay kami ngayon. Hindi rin naman kami mababasa dahil merong malaking tent na nakatayo sa kanilang likod bahay.
Tahimik akong pinagmamasdan ni Lolo Duro habang titig na titig ako sa mga sandata sa harapan ko. Iba-iba ang ginagawang pag-atake ng mga aswang. May mga aswang na sumusunggab at nilalapa ang mga biktima nila, kagaya ng mga asbo na umatake sa inyo kagabi. Mayroon naman na pinaglalaroan muna, binabalian ng buto para hindi makagalaw. Merong ding dinadagit ang biktima at ililipat sa ere, katulad ng mga may pakpak na manananggal. Iba-iba po pala ang mga halimaw. Hindi po ba sila iisang uri lang? Tama ka. Pero hindi mo naman kailangan malaman ang mga yon dahil sa iba't ibang lugar naman sila umaatake. Ang madalas na umaatake rito sa atin ay ang mga asbo. Ano po bang pinagkaiba nila sa mga asong inaalagaan natin? Sa pisikal na anyo ay higit silang malalaki. Hindi rin kagaya ng mga asong inaalagaan natin, umaatake sila at nanununggab ng mga tao. Kumakain ng karne ng tao at laman. Paano ko naman po sila matatalo, Lolo? Mahinang klaseng aswang lang ang mga asbo kumpara sa mga gabunan at bangkilan. Naapektuhan sila ng asin at bawang. Mahina rin sila sa mga pilak na sandata. Ang mga asbo ay higit na malalakas tuwing kabilugan ng buwan, kaya kinakailangan natin ng lubos na pag-iingat at paghahanda sa mga panahon na yon. Wala po ba silang ibang kinatatakutan? Takot din sila sa apoy. Malaking bagay ang apoy bilang panlaban sa kanila. Higit silang manghihina dahil doon. Bukod doon, may mga inkantasyon na pwedeng gamitin para pahinain sila at mas madaling matalo. Oh, Eva, kailan ka pa nandito? Kanina pa, at pinipilit pa rin ni Lolo na ilihis ang lahat at hindi ituro sa iyo ang inkantasyon na yun. Eva, masyadong delikado yun para kay Joseph. Pero Lolo, kailangan niyang matutunan yun. Ano po ba yun? Willing naman po ako matutunan yun, Lo. Gaya ng sabi ko, masyadong delikado ang bagay na yon para sa'yo. Pero makakatulong yun sa laban, hindi po ba? Hindi ko gustong ituro dahil pwede mo yung ikamatay kung malalaman mo. Ha? Mamamatay po! Hoy, Kate, nandito ka na rin. Pumasok ka na nga sa kwarto. Kuya, mamamatay ka raw. Ayoko po. Ay nako, hindi mangyayari yun. Hindi mo kailangan mag-alala. Kuya, uuwi pa tayo kay nanay, di ba? Oo naman, uuwi tayo ng sabay dahil isusumbong pa kita kay nanay. Sige na po, Lolo, ituro niyo na po sa akin. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo, sigurado ho ako. Sige, isang ritual lang ituturo ko sa'yo. Ritual na magpapahinga sa mga alagad ng dilim. Magsisimula kang magsindi ng insenso sa bilog na yari sa uling. Doon ka uupo at doon mo sisimulan ng inkantasyon. Delikado po sabi ninyo, hindi po ba? Tama, dahil hindi basta-basta papayag ang mga halimaw na pahinain sila. Kaya asahan mo din ang panghihina mo dulot ng sarili nilang kakayahan. Sige po. Kung ganun po, gagawin ko na po bang ritual ngayon? Sige. Kailangan mo ng pinaghalong asin at bawang at isisiksik mo ito at ikakalat mo yun sa pinto at bintana ng bahay habang binibigkas ang orasyon. Sige po. Ano po yung orasyon? Nagpatuloy si Lolo sa pagtuturo sa akin ng inkantasyon. Sa gitna ng pagtuturo ni Lolo ay biglang may dumamba sa aming mga halimaw. Mabilis na nakadampot si Lolo ng armas, kaya naman kumuha na rin ako ng sakin. Habang si Eva ay lumabas na kanilang bahay at katulad ni Lolo ay dumampot rin siya ng sandata bago humarap sa mga halimaw. Mabilis na tumakbo papalapit ang mga asbo sa aming pwesto. Buong tapang na lumusob si Lolo Duro sa mga yon gamit ng kanyang buntot pagi. Bawat hampas sa mga halimaw ay nagiiwan ng lapnos sa kanilang balat. Hindi ko inasahan ang mabilis na pagtakbo ni Eva papalapit sa mga halimaw. Hindi siya nakakakita pero sa galaw niya, dinaig pa niya ako dahil sa bawat pag-atake niya gamit ang sibat ay may natatamaan talaga siyang halimaw na lubos kong ikinamamangha. Hoy! Bakit hindi na lang kayo tumigil? Wala kayong makukuha rito! Lo, ano ba yung sinasabi mo dyan? Gusto ko lang malaman nilang wala silang makukuha sa atin. Ano, Joseph? Ba't para ka natuduwag dyan? Hindi po. Kung ganun, ipakita mo sa akin ang pinagyayabang mong tapang kung meron. Hindi mo po siya kailangang pilitin, Lo. Hindi niya tayo obligasyon. Pero tutulungan ko kayo, Eva. Ginusto mo ang bagay na ito kaya matuto kang lumaban. Opo, hindi po ako naduduwag. Patunayan mo kung ganun. Lumaban!
Nanlaki ang mga mata ko nang sa isang iglap ay nasa lupa na si Lolo Doro at nakahandusay. Dahil sa bilis ng galaw ng halimaw ay hindi namin namalayan ang naging paglapit nito kay Lolo at saka paghiwa ng kalamnan gamit ang matatalas nitong kuko. Parang nablangko ang utak ko nung sandaling tuluyang bumagsak ang matanda sa lupa. Wala sa sarili akong kumuha ng armas, isang mahabang espada na kitang-kita na pinaglumaan na rin. Hindi ako nag-aksaya ng oras at hinarap ang mga halimaw na gusto pang kainin ng katawan ng matanda. Isang wasiwas ng espada ay kusa silang napalayo. Ako naman ay tinuloy ang pag-atake sa kanila. Hinarap ko ang isang aswang na gusto pang sumubok na lumapit, ngunit saktong pagdamba niya ay ang pag-atake ko ng espada sa kanyang tiyan. Eva, mag-iingat ka! Hindi ako papayag na hindi nila pagbayaran ang ginawa nila kay Lolo. Sasamahan kita sa paglaban. Huwag ka mag-alala. Pasensya na kung nadadamay kayo. Hindi ka dapat humingi ng pasensya, Eva. Gusto ko ang ginagawa kong pagtulong na ito. Pero nakakahiya pa rin, Joseph. Eva, huwag ka nang mahiya. Pinatuloy niyo kami sa bahay ninyo. Natural lang nang tumulong kami sa ganitong bagay, hindi ba? Ibang usapan to, Joseph. Pwede ka ditong mapahamak. Pwede rin naman kayong mapahamak nung pinatuloy niyo kami sa bahay ninyo, di ba? Hindi niyo kami kilala pero ginawa niyo pa rin yun. Pero magkaiba yun. Ganun pa rin yun, Eva. Kaya hindi mo kailangan mahiya sa akin. Nakakahiya pa rin na nasali kayo dito. Hindi ko alam ang isasagot ko kay Ate Marisol kung mapapahamak kayo. Hindi ako mapapahamak, maniwala ka. Jason, sa likod mo! Bago pa ako makalingon sa aking likuran, ay ramdam ko na ang bigat ng halimaw na umibabaw sa akin. Dahil dito, nabitawan ko ang hawak kong espada. Pinilit kong makawala sa pagkakadagan sa akin ng halimaw. Ngunit habang ginagawa ko yun, ay mas lalo siyang bumibigat. Sinikap kong dumakot ng buhangin at saka sinaboy sa aking likuran. Saktong natamaan sa mata ang halimaw na nakadagan sa akin, kaya nawalan nito ng balanse sa aking likuran at mabilis akong nakatayo. Hindi lalagpas sa 5 asbo ang gumagala at umiikot sa pwesto namin noong mga oras na yon. Kitang-kita sa itsura nilang anumang oras ay aatake na sila. Nagtalikuran kami ni Eva noong mga oras na yon. Hukom, dumoble ang naging kaba ko nang sabay-sabay silang tumakbo papalapit sa amin. Ngunit hindi ako nagpatinag. Nang makalapit sa akin ang isang naghahamong halimaw, ay itinara ko agad ang hawak kong espada. Mabilis ko yung hinugot, dahilan kung bakit siya bumagsak agad. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Muli akong umatake sa mga halimaw na nais kaming atakihin. Bawat saksak ay siniguro kong malalim ang magiging tama para hindi na sila makabangon pang muli. Joseph, napakahusay mo pala. Kasi tinuruan ako ng lolo mo. Kanina ka lang tinuruan ni Lolo. Sadyang nasa iyo na ang husay sa pakikipaglaban. Nako, hindi naman tayo sigurado dun, no? At hindi mo ako kailangan bulahin at baka maniwala pa ako sa'yo. Pero hindi ako nagbibiro. Sadyang mahusay kang makipaglaban. Paano mo naman nasasabi yan? Hindi mo naman ako nakikita. Ramdam ko ang bawat atake mo dahil sa mga hampas ng hangin. Kung ganon, ikaw ang tunay na mahusay, Eva. Hindi rin. Kung mahusay ako, dapat naprotektahan ko si Lolo. Huwag kang paghinaan ng loob. Alam kong ayos lang ang lolo mo. Dapat simulan mo na ang paggawa ng proteksyon sa bahay. Hindi ko alam kung papayag ang lolo mo eh. Tinuruan ka niya. Ibig sabihin din nun, pinapayagan ka niya kung sakaling gawin mo yun. Pero hindi ba nakakahiya? Bahay niyo ang gagawin ko ng inkantasyon. Ayan ka na naman sa hiya-hiya na yan. Eva, Bakit? tapusin muna natin ang bagay na ito bago natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Sige, pasensya na ha. Wala yun. Hindi nagtagal, may dumating na naman na isa pang grupo ng mga asbo para atakihin kami. Huminga ako ng malalim at hinarap muli ang mga kalaban. Mas humigpit ang hawak ko sa aking sandata. Pero sa kasamaang palad, hindi ako kaagad nakailag sa pag-atake ng isang halimaw sa likuran ko, kaya naman mabilis akong nasugatan ng kanyang mahahabang kuko. Hindi pa nakatulong na nadaganan ako ng hayop. Ang kanyang mga kuko ay nasa aking bandang leeg, kaya naman ramdam ko ang dugo na umaagos mula roon. Naramdaman ko rin ang dila ng halimaw na dinidilaan ang dugo ko. Nanginig ako sa diri dahil sa tumatamang malagkit na laway sa aking leeg. Hayop ka! Pakawalan mo ako! Siguraduhin mong hindi ako makakawala dahil papatayin kitang demonyo ka! Joseph, ayos ka lang ba? Huwag mo ako intindihin, Eva. Ayos lang ako. Pero, Ayos lang ako. Magpatuloy ka saan. Tapusin mo na. sigurado ka ba? Oo, ako pa.
Nang makita kong tumuloy si Eva sa pakikipaglaban, ay sinikap kong itulak ang halimaw na nasa ibabaw ko. Bigla kong naalala na meron pa pala akong asin sa bulsa, kaya ginamit ko yun at isinaboy sa halimaw na agad na umalulong dahil sa nalulusaw niyang balat. Nakatayo ako at pinagmasdan ng halimaw na dumadaig sa sakit. Sinamantala ko yun at lumapit ako sa halimaw para sipain siya sa kalamnan na agad na nagpatumba sa kanya. Inabot ko ang baton na nakita ko sa tabi niya at saka hinampas siya sa ulo gamit ito. Nakailang hampas ako bago tuluyang nawala ng hininga ang aswang. Mabilis akong tumayo at ipinuna sa aking damit ang duguan kong kamay. Kate! Kuya! Ang galing niyo po! Natalo niyo po ang monsters! Ha? Pero kuya, sugatan ka. Maayos lang ako. Si Lolo ang kailangan nating gamutin. Oo nga, sandali. Ihahanda ko ang mga kailangan. Huwag na, Eva. Hayaan mo na si Kate na maghanda. Sabihin mo na lang kung nasaan ang mga gagamitin. Sige, salamat. Ipapasok ko muna si Lolo sa bahay bago natin pagtulungan na gamutin. Sige, salamat. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ano ka ba? Nakakahiya na sa inyo na masyado kaming nakakaabala ni Lolo. Sus, hindi kayo abala. Halika na, pumasok na tayo. Kuya, nakahanda na ang mga gagamitin. Ha? Paano mo nalaman kung nasaan? Kuya, sa tagal pa naman natin dito, malamang alam ko na kung nasan ang mga gamit nila, no? Ay, ikaw talagang bata ka. Ang dami mong lusot, ano? Nagpapaliwanag lang naman ako eh. Sige na, tama na. Saan mo ba nilagay yung mga kakailanganin? Nasa sala na, kuya. Mabuti naman kung ganon, nang hindi na tayo mahirapan. Nang tuluyan ko ng maalalahin si Lolo Doro, ay nagsimula na kaming pagtulungang linisin ang mga sugat na natamo niya. Malalim ang isang sugat niya sa kalamnan, kaya yun ang pinagtuunan namin ng pansin. Matapos nun ay hinayaan namin siya makabawi ng lakas sa mahabang sofa kung saan siya nakahiga. Matapos naming gamutin ang mga sugat, pumasok kami sa sarili-sarili naming mga kwarto. Dahil sa maraming katanungan sa isip ay hindi ako nakatulog ng maayos, kaya maaga akong bumangon. Tulog pa si Kate nung bumangon ako. Naabutan ko si Lolo Doro na gising na. Kausap niya ng masinsinan ng kanyang apo na seryoso rin ang muka. Lo, mabuti ho ayos na kayo. Natapos niyo na ba ang lahat? Opo, Lo. Wala kayong dapat ipag-alala. Mabuti naman kung ganon. Lo, hindi niyo pa ho nasasagot ang tanong ko. Bakit po tayo binabalikan ng mga aswang? Kasi hindi ako naniniwala na hindi niyo alam ang dahilan kung bakit. Eva, apo, hindi niyo na kailangang malaman ang bagay na yon. Hindi po ba napaka-unfair naman para sa amin na lumalaban kami na hindi namin alam kung anong pinaglalaban namin? Mas mabuti na ang ganon, Iha. Dahil ho ba ito sa halimaw na nasa silong? Anong halimaw, Joseph? Lo, anong halimaw yun? Nagpunta ka ron. Napadaan lang ho ako. Nakarinig ako ng mga ungol at kaluskos. Hindi ba binilinan ko na kayo na ayoko ng mga pakialamero? Na hindi kayo pwedeng lumapit sa kwarto sa silong? Lo, hindi ito tungkol doon. Bakit may nakakulong na halimaw? Apo, ang halimaw na nasa silong ang pinuno ng mga aswang na bumabalik. Bakit po nasa inyo yun? Bakit nakakulong? Siya ang pumatay sa mga magulang mo, Eva. Ginusto kong maghiganti kaya sumugod ako sa kuta nila ng mag-isa. Nang hihina na ang hari nila kaya mabilis kong nakuha at nahuli. Ang sabi nyo, namatay sa aksidente ang mga magulang ko. Dahil ayokong mas masaktan ka sa katotohanan na pinatay sila ng mga halimaw na yon. Pero sana, sinabi nyo na lang sa akin ang totoo, Lo. Ay, Eva, pasensya na kung hindi ko kayang ibunyag sa iyo ang katotohanan. Gusto kong mapuntahan ang sinasabi nyong silong. Pero masyadong delikado para sa iyo, Eva. Gusto kong maramdaman kung gaano kalakas ang sinasabi nyong pinuno. Lo, pagbigyan niyo na po si Eva para kahit papano ay maisara na niya ang yugto na to ng buhay niya. Sige, basta hindi natin bubuksan ang silid kung nasan siya. Pero Lolo... Yun na yon, Eva. Kailangan mong tandaan na pinuno siya ng mga halimaw na umatake at hindi sila basta-basta. Delikado kung mabibigyan natin siya ng pagkakataon na makatakas. Hindi lang para sa atin, kundi para sa buong baryo. Sige po. Mabuti naman at nauunawaan mo. Ako na lang po ang bahalang sumama sa kanya, Lo. Hindi, sasamahan ko na rin kayo. Teka lang. Saan po kayo pupunta?
Ay, gising ka na pala. Ay naku, halika. Mag-almusal ka na muna, Kate, ha? Pero saan po kayo pupunta? Sa silong, Kate. Pwede po ba akong sumama? Naku Kate, hindi pwede. Dito ka na lang. Hintayin mo na lang kami, okay? Pero gusto kong sumama eh. Sinabi na ngang hindi pwede. Lolo Duro, hindi po ako pwedeng sumama? Oh, siya. Sige na. Sumama ka na. Pagkatapos mong kumain, saka tayo bababa. Yan. Sige po. Pero Lolo, hindi niyo naman po kailangan sang-ayunan lahat ng gusto ng batang yan. Ay nako, tulad ng sabi mo, bata pa ang kapatid mo. Mas mabuti na rin na bata pa lang marunong nang magsabi kung anong gusto niya, hindi ba? Nakakahiya lang naman po kasi. Masyado rin po siyang makulit eh. Bakit? Kailan ba ako nagreklamo, ha? Hayaan mo na, Joseph. Mahilig lang talaga si Lolo sa bata. Lolo, ano pa palang gagawin natin sa silong? Sisilipin natin ang alaga ni Lolo doon. Ano pong alaga? Dog po ba yan? Ay oo, dog! Malaking dog yun! Kaya po pala nakakarinig ako ng alulong tuwing gabi. Talaga? Opo, Lolo. Akala ko nga minsan katulad siya ng mga aswang na umaatake sa atin eh. Buti na lang, hindi pala. Sige lang apo, kumain ka pa, sige na. Busog na po ako, Lolo. Ganun ba? O edi, halika na. Gaya ng napagkasunduan, ay sabay-sabay kaming bumaba sa may silong. Napatingin ako kay Eva nang makita ang bahagyang panginginig ng kamay niyang napahawak sa kanyang tungkod. Nasa unahan namin si Lolo Duro at Kate na masayang nagkwekwentuhan. Bahagyang napatingin sa amin si Lolo at napansin ko agad na nawala ang ngiti sa labi niya. Maya-maya pa ay nakarating na din kami sa silong. Kahit na nakakandado ang pinto, ay dinig na dinig ang mga alulong ng hayop na nakakulong doon. Isang marahas na kalmot sa pinto ang nagpalayo sa amin ng bahagya roon. Mabilis na napayakap sa akin si Kate dahil sa takot, kaya marahan kong hinaplos ang likod niya para kumalma. Pero ang mga mata ko ay hindi humiwalay sa pinto kung nasaan ang halimaw. Akala ko po nangihina siya. Matagal ko ng panahon na ikinulong yan dito. Sa tingin mo ba talaga ay mananatili siyang mahina? Pinapakain niyo po ba siya? Bakit ko pakakainin ng halimaw na wala akong balak buhayin, ha? Pero saan po siya kumukuha ng lakas? Hindi mo dapat minamaliit ang mga halimaw na katulad niya, Joseph. Gagawin nila ang lahat para makakain at mabuhay. Ho? Kumakain sila ng bagay na hindi nila nakasanayan para mabuhay at makakuha ng lakas. Ano pong kinakain nila? Ano pong pagkain? Pwede nga ang sariling katawan nila. Po! Katawan nila ang kinakain nila para mabuhay. Pero paano po sila nananatiling buhay sa lagay na yan? Pinuno siya ng mga asbo, Joseph. Yun lang ang mahalagang isipin mo. Hindi siya basta-basta mamamatay. Kung totoong siya ang pinuno, sigurado akong babawiin nila talaga siya. Kaya nga may mga pag-atake sa atin, hindi ba? Ilang beses na natin silang natalo. Sa susunod na pag-atake, nakakasiguro akong mas lalo tayong mahihirapan sa pagharap sa kanila. Kailangan nating itago ang presensya ng pinuno nila. Pero paano po? Joseph, yung tinuro ko sa iyong ritual. Teka, Lolo, para po yun dito? Oo, tutulungan mo ko sa ritual nang sa ganon ay mas malakas ang maging proteksyon ng bahay. Mas magiging malakas ang kapangyarihan natin laban sa dilim. Pwede pa ako sumali? Ay nako iha, hindi maaari, pasensya ka na ha. Kaming dalawa lang ng kuya mo ang pwedeng gumawa ng ritual na yon. Kailan naman po natin gagawin yun, Lolo? Mamayang 3:00. Mas malakas ang kapangyarihan ng liwanag natin ng mga ganong oras. Sige po. Ano Eva, maayos ka lang ba? Pwede na ba tayong bumalik? Hindi ko ahayaan na mamatay sa wala ang mga magulang ko, Lolo. Ipaghihiganti ko sila. Sige, susuportahan kita sa gusto mo. O siya, halika na ha. Umakyat na ulit tayo para pagplanuhan ang pwede nating gawin mamaya kung sakaling muli silang umatake. Tinahak naming lahat ang paakyat ng bahay. Tinulungan ko si Lolo Duro na ayusin ang mga gagamitin namin sa mga halimaw mamaya. Hanggang sa mapansin ko si Eva na tahimik na nakaupo sa mahaba nilang sofa. Tiningnan ko muna si Lolo Duro kung hindi pa nakatingin
bago ako lumapit kay Eva. Pansin ko na nagulat siya sa aking presensya, kaya naman nagpakilala muna ako bago ako tumabi sa kanya. Tapos na kayo mag-ayos? Hindi pa. Nakita kasi kita dito na mukhang malalim ang iniisip kaya lumapit ako. Eva, ayos ka lang ba? Bakit naman hindi ako magiging maayos? Narinig ko kasi kanina na hindi mo pa alam yung totoong kinamatay ng mga magulang mo. Kumusta naman yung pakiramdam mo? Ayun, masakit. Pero sigurado naman ako na ginawa lang yun ni Lolo para protektahan ako. Kaya ayos na rin. Wala namang gagawin si Lolo Doron na makakasakit sa'yo. Alam ko, kaya nga pinagkakatiwalaan ko siya sa ginawa niyang paglilihim na ito. Alam mo, sabi ni nanay, wala naman daw mga magulang na hindi minahal yung anak nila. Kaya sigurado ako kung nasaan man yung mga magulang mo, mahal na mahal ka nila. Ito ba yung way mo ng pagpapagaan ng loob ko? Naku, pasensya ka na. Hindi kasi talaga ako magaling na magpaamo eh. Salamat Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko. Naku, wag mo nang isipin yon. Sigurado naman ako na hindi rin nila gusto na malungkot ka. Baunin yung sakit at galit para sa mga hayop at halimaw na pumatay sa kanila. Ikaw ba, Joseph? Kumusta ka? Ako? Naku, maayos naman ako. Kahit papaano. Ang totoo niyan, hindi talaga kami magkadugo ni Kate. Pero mahal na mahal ko siya at tinuturing ko na siya bilang tunay na kapatid. At malaki rin ang pasasalamat ko kay nanay dahil kinupkup niya ako kahit hindi niya ako kaano-ano. Pero hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman. Minahal ako ni nanay kaya yung pagmamahal na yon ang naging proteksyon ko sa sakit ng pagkawala ng totoong nanay ko. Hindi mo nakilala ang tatay mo? Hindi eh. Ang sabi lang sa akin ni nanay, nabuntis daw yung totoo kong nanay. Tapos iniwan daw nung nakabuntis sa kanya. Namatay sa panganganak yung totoo kong nanay. At bilang kumadron na dati, yung nanay ni Kate, siya yung kumupkup sa akin. Ganun ba? Ang lungkot naman. Hindi naman. Tinuruan ako ni nanay ng mga alam niya sa panggagamot. Pero hindi pa rin maitatanggi na marami pa akong hindi alam kaya minsan magkakamali ako. Tapos makalipas ang maraming taon, nagkaroon na nga ako ng kapatid. Dumating na si Kate. Makulit nga lang pero alam mo, sobrang mahal na mahal ko yun. At I love you too, Kuya! Ay nako, nandyan ka pala. Oh, di ba Eva? Sabi ko sa'yo makulit yan eh. Oo nga. Ano, Joseph? Handa ka na ba? Opo, Lolo. Halika na, para mas tumibay ang proteksyon ng bahay. Sige po. Diyan muna kayo, Eva, Kate, ha? Sandali lang kami. Okay po, Lolo! Sige po, Lolo. Sinimulan na namin ang pagriritual. Ako ang naghagis ng asin sa buong bahay. Sabay naman kami ni Lolo sa pagdadasal. Tahimik naming inikot ang buong bahay habang binubulong ng sabay ang engkantasyon na itinuro niya. Habang ginagawa namin yon, ay unti-unting lumalakas ang hangin. Ramdam ko ang pagsayaw sa ritmo ng mga dahon na tunay na nakakaginhawa sa pakiramdam. 4:00 na ng hapon nang matapos namin ang ritual. Tama lang para sa paghahanda naman sa aming gagamitin sa pag-atake ng mga aswang mamaya. Kumuha na si Kate ng isang bandehadong asin sa kusina at ang bawang ay dinamihan na rin niya. Habang si Eva naman ay hawak-hawak na ang kanyang tungkod, sinimulan na niyang linisin ang espada na hawak niya. Tapos na kami maghapunan nang marinig namin ang mga pamilyar na alulong at kaluskos. Nagkatinginan kaming 4 bago namin napagpasyahan na lumabas ng bahay para salubungin ang mga halimaw. Kate, Iha, sa oras na makita mo ang mga halimaw, ay isaboy mo agad sa kanila ang dala mong asin at bawang. Okay ba? Opo, Lolo! Tandaan ninyo, huwag na huwag kayong pangungunahan ng galit kahit na anong mangyari. Sa oras na pangunahan kayo ng galit ay magiging sarado ang isip nyo sa pakikinig. Apo, naintindihan mo ba? Hindi ko po maipapangako na hindi ako makakaramdam ng galit pero sinisiguro ko na tatapusin ko to. Ipaghihiganti ko sila. Hindi ako papayag na hindi managot ang dapat na managot. Naiintindihan ko ang galit mo, Apo. Pero ipangako mo na hindi mo ipapahamak ang sarili mo para sa galit na yan, ha? Hindi po, Lolo. Maganda na kayo! Nariyan na sila! Kate, Iha, ngayon na! Ihagis mo na ang asin at bawang! Nang tuluyang makalapit sa bakuran ng halimaw, ay sakalang sinaboy ni Kate sa hangin ang hawak niyang asin at bawang.
Gaya ng inaasahan ay mabilis ang kanilang naging paglayo dahil dito. Sinamantala ko ang pagkakataon para mauna nang makaatake. Bitbit ang hawak na sibat. Tumakbo ko patungo sa mga halimaw at inatake ang mga yon. Walang sali-salitang sinaksak ko sa ulo ang isang halimaw na mabilis kong napatumba. Si Lolo ay nagsimulang sumayaw sa ritmo ng kanyang buntot pagi at sa bawat latay ay napapalayo ang mga halimaw sa kanya. Akala ko ay nasa amin na ang ritmo ng digmaan, ngunit ang hindi namin inaasahan ay ang pagsugod nila ng sabay-sabay. Animoy isang malaking alon ng mga halimaw ang lumunod sa amin, dahilan kung bakit hindi kami nakalaban. Napahiga ako sa lupa at napansin ko na ganoon din ang naging estado ng mga kasama ko. Pinilit ko makawala, ngunit ang kanilang kuko ay bumabaon sa braso ko at sa tuwing sinusubukan kong manlaban, lalo itong dumidiin. Kuya! Kate! Mga hayop kayo! Pakawalan niyo kapatid ko! Mga walang iya talaga kayo! Kate! Lolo, Eva! Pakawalan niyo kami! Matuto kayong lumaban ng patas! Kuya! Tulong! Mga walang niya kayo! Ipanalangin nyo na hindi ako makatakas sa mga hawak nyo dahil iisa-isahin ko kayo! Hindi ako papayag na may mabuhay pa sa inyo at may susunod pang pag-atake dahil isasama ko sa hukay nyo ang pinuno nyo! Nako, kumalma ka lang, Eva! Mapapahama ka lalo niyan! Mas lalong bumabaw ng kanilang mga kuko sa'yo! Lolo! Ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Pakawalan niyo ako, sabi! Buisit ka, ha? Sinabi ng pakawalan niyo ako, eh! Joseph! Joseph, tulungan mo ko! Sige, sige! Halika, Eva. Ano, ayos ka lang ba? Salamat! Walang anuman. Sige na, kayong dalawa. Harapin niyo na ang mga halimaw. Huwag niyo na akong alalahanin. Si Kate! Kuya, ayos lang po ako dito. Kaya ko sila. Tulungan mo si Kate, Joseph! Sige, sige. Kuya, kaya ko na to. Tulungan mo si Ate Eva. Aray! Mabilis ang naging paghakbang ko kung nasaan ang aking kapatid. Sumakay ako sa likuran ng isang halimaw na nasa ibabaw ni Kate at walang habas na ginilitan ang aswang na yon. Alulong niya ang narinig sa buong bakuran, ngunit hindi ko yung tinapos doon. Bagkus, ginamit ko ang kanyang mga balahibo para mas mapataas pa ang aking pwesto at maabot ang kanyang lalamunan. At doon muling itinarak ang hawak kong sandata. Tuluyang nakalaya sa pagkakahawak nila ang kapatid ko, kaya mabilis ko siyang naalalayan. Nakita ko pa ang bahagyang pagdurugo ng kanyang braso, ngunit hindi na niya yun ininda. Kuya, bumalik ka na doon. Tulungan mo si Ate Eva. Pero Kate, ayos ka lang ba rito? May asin at bawang ako, kuya. Kaya kaya ko na. Sige, mag-iingat ka, ha? Mga walang ya kayo! Eva, huwag mong kalimutan ang sabi ni Lolo. Hindi ko pa nilalabas ang buong galit ko, Joseph. Kulang na kulang pa to. Eva, hindi itong panahon para magpadala ka sa galit. Kahit anong sama nila, hindi tayo dapat lamunin ng sarili nating puot. Hindi mo sila kilala gaya ng pagkakakilala ko. Sila ang pumatay sa mga magulang ko. Oo, pero hindi tayo magiging katulad nila. Manahimik ka! Eva! Eva, tama na! Kaya ko pa to, Joseph! Hindi pa sapat to! Makinig ka muna sa akin. Kung gusto mo talagang makaganti, huwag kang gumaya sa kanila. Huwag mong hayaan na pumatay ka ng brutal. Kuya, may dumarating pa ulit. Tingnan niyo, mula sa gubat. Salamat, Kate. Maganda kayo. Huwag kang bibitaw sa asin, Kate. Magtago sa puno. Joseph, babalikan natin sila. Pero ngayon, kailangan muna nating mabuhay. Tama ka. At mabubuhay tayo dahil hindi sila ang tatapos sa atin. Sabay kaming naghanda ni Eva sa mga halimaw na paparating pa. Kagaya ng kanina, nasa bakuran na ang mga ito at saka nagtapon si Kate ng asin at bawang sa paligid, kaya naman nakabili kami ng kaunting oras para sa aming paghahanda. Kumpara sa mga halimaw na aming tinapos kanina, ay higit na malalaki at mabibilis sa mga ito. Daig pa sa kidlat ang bilis ng kanilang mga galaw, dahilan para hindi namin mapansin na napapaligiran na pala kami. May mga asbon na nasa itaas ng puno at meron din namang mga nakalapit na sa amin. At syempre, meron ding nagbabantay sa aming bahay. Mas humigpit ang paghawak ko sa aking sibat.
Kuya, ang dami nila. Huwag kang mag-alala, Kate. Hindi kita pababayaan. Di hamak na mas mabibilis silang kumilos kumpara sa mga walang silbing mga nilalang kanina. Sa palagay ko, ito na ang pinakahuling pangkat. Nandito na ang pinakamalalakas sa kanilang lahi. Kaya mas lalong kailangan nating pagbutihan. Yung paalala ni Lolo Doro, Eva, ha? Huwag mong kalilimutan. Hindi ako ang tipo ng tao na magiging halimaw habang humihingi ng katarungan. Hindi ka dapat mag-alala sa akin, Joseph. Mabuti naman kung ganun at nagkakaintindihan tayo. Kuya! Hoy! Bitawan mo siya! Aray! Kuya, tulong! Sabuyan mo na kasi, Kate! Tulungan mo ang kapatid mo, Joseph! Pero baka sabay-sabay silang umatake. Eh ano, hahayaan mo ang kapatid mo? Siyempre naman hindi! Kuya! Tulungan mo ako! Nanlaki ang mga mata ko nang tuluyang kinagat sa liig si Kate ng isa sa mga malalaking asong halimaw. Inisang hakbang ko ang pagitan namin at walang habas na itinarak sa likuran ng asbo ang hawak kong sibat. Naagaw ko ang kanyang atensyon kaya humarap siya sa akin, ngunit sa kanyang pagharap ay mabilis kong sinaksak ang mata niya, hawak ang gamit kong sandata. Habang ginagawa yon ay inalalayan ko ang kapatid ko para tumayo. Hindi pa naligayahan si Kate at persahan pang pinanganga ang halimaw at pinasukan ng bawang ang bibig nito, dahilan ng malakas na pag-alulong ng halimaw bago tuluyang bumagsak na nakalabas pa ang dila na parang nalalapnos dahil sa bawang. Magaling ang ginawa mo, Kate! Ako pa ba, ate? Siyempre, ako na to eh. Nagkataon lang na wala nang lakas yung halimaw para lapain yung kamay mo. Kahit kailan ko talaga, kuya. Basag trip ka. Hoy, nagsasabi lang ako ng totoo, no? Nakakainis ka mo. Manahimik ka na nga kung ayaw mo isumbong kita kay nanay. Masyado kang pabida dyan eh. Lagi na lang bang yan ang panakot mo sa akin, kuya? Wala na bang iba? Sinasabi mo bang hindi ka natakot kay nanay, ha? May sinabi ba ako? So sino ang pinaparating mo eh? Hoy, nasa gitna tayo ng engkwentro. Manahimik nga kayo. Ay, oo nga pala, pasensya na ha. Kuya, manahimik ka na raw. Ikaw kasi. Uy, ikaw kaya yun. Kapag hindi kita natansya, papalaba kita sa mga yan, tingnan mo. Sus, kala mo naman talaga kaya niya. Ha, mukha bang hindi ko kaya? Hoy, ano ba? Kung gusto nyo magtalo, wag dito. Ikaw kasi kuya nagalit na tuloy si Ate Eva. Ikaw kaya may kasalanan. Manahimik na kayo. Pwede tayong mapahamak anumang oras. Kusa kaming napalayo nang mula sa mga puno ay tumalon ang mga asbo. Dahan-dahan ang kanilang naging paglapit sa amin. Ang nasa gitna na tingin ko'y kanilang pinuno ay nagawa pa ring dilaan ng kanyang bunganga na animoy takam na takam sa mga putahe na nasa kanyang harapan. Mabilis na sumugod ang mga asbo kaya kanya-kanya kaming pag-angat ng mga armas. Nilagay ko sa aking likuran si Kate na mahigpit na humawak sa aking damit. Dahil sa bilis na meron sila ay hindi ko sila matamaan gamit ang aking sibat. Ibang-iba sa nakita kong pag-atake ni Eva. Dahil nga wala siyang paningin ay binabase niya ang kanyang nagiging pag-atake sa kanyang pakiramdam. Kaya naman sa bawat wasiwas ng espada ay natatamaan niya ang mga kalaban. Kuya, may dala ka palang posporo eh. O ano ngayon? Bakit naman? Hindi ka ba nakikinig kay Lolo Duro? Hindi ba sabi niya, malakas na panlaban sa aswang, apoy? Oo nga. Hindi mo ba naaalala? Eh bukod sa asin at bawang at pilak tama, sinabi niya nga yun. Ano pa hinihintay mo, kuya? Gamitin mo na. Pero paano? Paano nga ba? Sindihan mo ang hawak mong sibat. Ha? Di nasunog to. Paano na to magagamit? Joseph, hindi ang kahoy ang mahalaga. Ang apoy mismo. Kahit masira ang sibat, basta matalo natin sila. Yun ang mahalaga. Sabi ni Lolo, kahit anong bagay na nasindihan at sinaksak sa laman ng aswang, parang doble ang tama. Pero pag nilapitan ko sila, baka akong Kaya nga kami ang haharang, Joseph. Ikaw ang pinakamalakas eh. Ikaw ang lalaki. Yan na yung mga ungol nila. Kuya, dali! Bago sila makasugod ulit! Ay, nako, sana tama itong gagawin ko. Ipitin mo sa gilid ng sibat ang apoy. Paulit-ulit hanggang magliyab. Huwag kang hihinto, Joseph. Sige. Ayun na! Eva, nag-aapoy na! Sige, Joseph. Kapag lumapit sila, itarak mo sa bunganga nila yan. Mas mabilis silang mamamatay. Dahil yata sa ingay ng bibig ni Eva, ay mabilis na nairita ang mga halimaw. Nagkanya-kanya silang galaw dahilan kung bakit mas binilisan ko pa ang aking pag-atake. Hindi natinag ang mga aswang sa sibat na may apoy.
Akala ko ay hindi totoo, ngunit nang sandaling itara ko ang nagliliyab na sibat sa isang halimaw, ay mabilis itong naging abo. Naging dahilan yun kung bakit unti-unting umatras sa mga halimaw na hindi ko pinahintulutan. Dahil sa nakita kong reaksyon nila ay nagkaroon ako ng isang ideya. Pinag-ipon ko ang kapatid ko ng mga tuyong dahon sa paligid at nang makaipon na siya ay saka ako lumuhod para sindihan yon. Kusang lumayo ang mga halimaw nang maramdaman ang init na mula sa aking sinindihan. Napakalaking tulong na hindi nakapagwali sila Eva ng bakuran kaya mas lalong naging marami ang tuyong dahon. Mas kumalat ang apoy dahil doon. Kaya naman maraming aswang nahagip at natupok. Ang sabi ni Lolo, pwede natin silang matalo kung tunay na mawala ang pinuno nila. Akin na yung posporo. Sige, ito. Ano bang plano mo? Eva! Hoy, Eva! Ano ba? Hoy! Shh! Hindi to matatapos hanggat nararamdaman nilang buhay pa ang pinuno nila. Kaya ano? Papatayin natin. Pero baka masunog ang buong bahay niyo. Wala ka bang tiwala sa akin? Sa totoo lang, sa galit na pinapakita mo, wala. Parang anumang oras ay gugustuhin mong gawin ang lahat para lang makapaghiganti. Gusto ko lang na matapos na to. Muling may halimaw na dumamba, ngunit kay Eva na. Mabilis na sinindihan ni Eva ang dalang posporo bago niya yon inilapat sa balat ng halimaw. Pagkatapos noon ay hindi pa siya nasiyahan. Winasiwas niya ang hawak na espada bago siya bahagyang tumalon at saka itinarak sa ulo ng halimaw. Agad na bumagsak ang halimaw sa ginawa niyang pag-atake. Mabilis niyang tinakbo ang silong at mula sa siwang ay pinasok niya ang isang may sinding posporo. Madaling kumalat ang apoy doon. Dinig na dinig mula roon ang alulong ng pinunong aswang, ngunit wala ni isa sa kanyang mga alagad ang nakatulong sa kanya, hanggang sa tuluyan ng nanahimik ang silong. Mabilis akong lumapit doon para mapatay na ang apoy bago pa ito kumalat sa buong bahay. Ang buong akala namin titigil na sila sa pag-atake dahil sa pagkamatay ng kanilang pinuno, ngunit mas lalo silang nagalit. Maganda kayo! Lalo silang nagalit! Wala akong pakialam sa galit na meron sila. Galit ko ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Hindi sa lahat ng oras ay magaling ka, Eva. Mga halimaw ang kaharap natin. At sa tingin mo hindi ko yun alam? Alam na alam kong bagay na yun, Joseph. Ang mga halimaw na nasa harapan natin ay ang mga aswang na pumatay sa mga magulang ko. Kaya gagawin ko ang lahat para gumanti. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong ipagpasalamat. Yung tapang na meron ka ba o ano? Wala kang dapat gawin, Joseph. Lumaban ka lang. Yun lang ang kailangan mong gawin. Sige na, bahala na. Sa huling pagkakataon ay hinarap ko ang natitirang mga halimaw. Bakas ang galit sa mga nanlilisik nilang mga mata, ngunit ang kanilang balak na pag-atake ay hindi ko na pinahintulutan. Wala ng mga tuyong dahon dahil tuluyan na yung natupok ng apoy. Kaya wala akong pagpipilian kung hindi ang magmano-mano. Dumampot ako ng bato. Siniguro ko na malaki yun at mabigat. Gamit ang buong lakas ay binato ko yun sa halimaw. Kusa yung napatigil. Nahilo yata sa laki ng bato na tumama sa kanya. Doon ko tuluyang nahila ang kanyang balahibo. Gamit ang natitirang lakas ay inuntog ko ang ulo ng halimaw sa nakausling bato sa kanyang harapan. Ramdam ko sa aking likuran si Eva na siyang nagbigay ng huling atake sa bawat nilalang. Isang saksak sa dibdib ang kanyang pinakawalan na tuluyang nagpawala ng kanilang mga hininga. Yun ang aming ginawa hanggang sa kahuli-huli ang asbo na nakatayo. Nang matapos ay kusang nanlambot ang aking mga tuhod at napaupo na sa lupa, kasabay ng mainit na yakap ni Kate na tumakbo agad papalapit sa akin. Kuya, natapos mo! Oo, wala nang mga halimaw. Ang galing! Ang astig mo talaga, kuya! Hindi lang naman ako ang tumalo sa mga yun, Kate. Eva, masaya akong naiganti mo na ang mga magulang mo. Masaya rin ako na natapos to. Sa wakas, mananahimik na kami ni Lolo. Ay, naku, si Lolo! Maayos lang siya. Posibleng napagod pero maayos siya. Ha? Paano mo nalaman, ate? Maayos lang ako. Masaya akong natapos niyo na ang engkwentrong ito. Nakakatuwa po na nagawa natin yun. At dahil po yun sa mga nalaman at natutunan ko po mula sa inyo. Ay, walang anuman yon, iho. Kinabukasan ay humina na ang ulan, kaya naman naghanda na rin kami ni Kate para umuwi. Nais pa kaming pigilan ni Eva dahil sa mga sugat na nakuha namin. Pero sigurado akong nababahala na si nanay dahil sa tagal naming nawala.
Kaya naman kahit hindi pa gaanong magaling ang mga sugat namin, ay tinahak na namin magkapatid ang daan pauwi. Kuya, babalik pa ba tayo dito? Oo naman, dadalaw-dalawin natin sila Lolo Doro kapag may pagkakataon. Talaga, kuya? Oo nga, basta ha, huwag ka masyadong makulit. Kung hindi, isusubong talaga kita kay nanay para hindi ka makasama. Ikaw talaga, kuya. Napaka-kontrabida mo. Hoy, hindi no. Alam ko lang kasi yung kulit mo, baka may masabi ka kay nanay. Mas lalo tayo hindi papayagan nun. Hindi na ako nagsasabi kay nanay. Tahimik lang ako. Hindi ganun ang ibig ko sabihin, Kate. Huwag mo na lang sabihin sa kanya na muntik tayong mapahamak. O ano, naintindihan mo ba? Sige. Opo, kuya. Mabuti naman kung ganun, bunso. Bago kami umalis, ay nakausap ko si Lolo Doro. Sinabihan niya kami na maaari kaming bumalik sa bahay nila anumang oras. Natapos na rin ang pakikipaglaban nila sa mga alagad ng dilim, kaya naman puno ng pag-asa kaming umalis ng lugar na yon ni Kate. Habang tinatahak namin ang daan pauwi, ay hindi ko maiwasang balikan ang mga pinagdaanan namin sa bahay na yon, na hindi ko akalain na malalampasan ko. Akala ko noon hindi ko kayang magtanggol ng kahit na ano. Maski ang sarili ko ay hindi ko alam kung tama bang ginagawa. Sinusunod ko lang noon ang payo ni nanay. Pero ngayon, napatunayan kong kaya ko pala. Kaya kong harapin at bigyan ng proteksyon ang kapatid ko sa tulong ng puso at pagmamahal. Ngayon, Hukom, sigurado na akong kaya kong makipaglaban para sa tama at para sa mga mahal ko sa buhay.